Chocolate. Chocolate. Kimi! Hi guys! I'm Kimi! Welcome back to my channel! Ang topic po natin today about sa Valentine's dito sa Japan! Yay! May nag-request po kasi sa akin sa Facebook. Maraming salamat po. Okay, so simulan na po natin ang pag-uusap about sa Valentine's. Unang-una, ano ang pinagkaiba ng Valentine's sa Pilipinas at dito sa Japan? Di ba pag sa Pilipinas, pag Valentine's, araw ng mga puso, kasama natin yung karelasyon natin, nagde-date tayo, binibigyan tayo ng mga boys ng roses, ganon, or chocolates, teddy bear, ganon po sa Pilipinas, di ba? Pero sa Japan, iba po ang Valentine's dito. Sa mga nakakanood dyan ng anime tsaka ng drama ng Japan, sa tingin ko merong kayong idea konti kung ano yung Valentine's dito sa Japan. Nakakita na ba kayo ang mga babae ang nagbibigay ng tsokolate sa lalaki tapos nagpropose? Sinasabi na I like you or ganon. Nakakita na kayo? Totoo nga ba talaga dito sa Japan na ang babae ang nanliligaw tuwing Valentine's? So, ngayon, sasagutin ko po lahat kung ano ang Valentine's talaga dito sa Japan. Okay, sige, sisimulan ko muna. Medyo may pagka-history Noong 1931 po kasi dito sa Japan, ang first talaga na nagbenta talaga dito ng tsokolate. Ang isang factory kasi ng chocolate, galing po sa ibang bansa, di ba, yung tsokolate. Nagdala dito sa Japan at nagbenta siya, gumawa siya ng store niya, ganon. Kaso nga lang sa una, hindi pumatok. Walang bumibili ng tsokolate niya. Lumipas na ng isang taon. Year 1932. Gumawa siya ng heart chocolate. Yung gantong shape ng chocolate, heart na shape na tsokolate, gumawa siya. Kaso nga lang, wala pa rin. Hindi pa rin pumatok. Kasi dito sa Japan, may pagka-dry kasi yung tao dito Baga, hindi romantic ang mga tao dito sa Japan. Kaya hindi pa rin pinapansin. So, noong 1936, yung company ng tsokolate na yung gumawa siya ng advertisement. Sa Valentine's, magbigay tayo ng tsokolate. Kaso nga lang, hindi pa rin pumatok. Wala pa rin. Nakalipas ng ilang taon, year 1958, gumawa ibang factory ng tsokolate. Ang ginawa naman, sa isang mall, gumawa siya ng parang store niya. Naggawa siya ng Valentine's chocolate sale. February 14, di ba? Gumawa siya ng sale. Bumili po kayo ng chocolates, ganyan, masarap yan, ganyan. Nag-sale siya. Kaso nga lang, ang nabenta lang po, lilimang tsokolate tsaka lilimang cards lang. Wala na. Talagang wala. Hindi talaga pinapansin dito sa Japan. Ang mga Japanese po kasi, medyo takot kumain ng mga pagkain ng ibang bansa. Natatakot siguro sa lasa or ganon. Year 1960 naman siya, yung chocolate brand ng Japan, yung pinakasikat na sikat dito sa Japan na chocolate brand, nagpalagay siya sa newspaper. Sa Valentine's, magbigay tayo ng mga tsokolate sa mga minamahal nating tao. Medyo nakikilala na konti, kaso nga lang, hindi pa rin ganun pa rin kapatok ang tsokolate sa Japan nun. Pero meron ng idea yung mga Japanese na, tuwing Valentine's pala magbibigay ng tsokolate. Noong 1968, yung sikat dito na malaking company dito sa Japan kilalang company, iba na naman tong company na to. Yung sikat na company, gumawa ng advertisement na ang mga girls dyan, magbigay kayo ng tsokolate sa boys para ipagtapat ang pagmamahal ninyo sa kanya. So ngayon, nagtaka kayo, bakit mga girls? Ba't hindi boys? Diba? Bakit tinarget ng mga brand ng chocolate dito sa Japan kung bakit ang mga babae ang tinarget? Kasi, syempre ang mga babae, ano ang gusto? Mag-shopping, mamili. Ang mga lalaki, taga-bit-bit lang ng mga pinamili ng babae. Ganon. So, sino ang mga mahilig sa shopping? Syempre, ang mga girls. So, ang mga babae, mahilig sa mga panibagong gamit, cosmetic, pagkain, ganon. Pag mga sikat or uso, mahilig, diba? Kaya, tinarget ang babae kasi ang mahilig mag-shopping at mahilig pumunta ng mall ang mga babae. Yun. Kaya sa mga babae nag-start magbibigay ng tsokolate sa lalaki para ipagtapat ang nararamdaman dahil ang mga lalaki dito sa Japan ay napaka-torpe. Hindi lahat. Sa Pilipinas, alam ko may mga torpe din. Pero dito sa Japan, halos torpe. Bihira ka lang makakita dito sa Japan yung talagang ipagtatapat yung nararamdaman niya sa'yo. Ganun. Kaya mga babae nagbibigay ng tsokolate sa lalaki para ipagtapat ang nararamdaman. O di syempre, kakaganon nila, ngayon sumikat na sa mga estudyante, nagkaroon na ng mga idea yung mga girls. Uy, pag binigyan natin ng tsokolate yung lalaki, ganyan, pwede tayo magtapat, ganon. Marami na nakaalam, ganon. Tas kumalat na sa buong Japan. Sinabi, magbigay na ng tsokolate sa boys, ganon. Sikat na ang Valentine's dito ng year 1970. Okay, yun po ang naging history ng Valentine's dito
dito sa Japan. So ngayon sa Japan, ano ang mga klase ng tsokolate? Ipapakita ko po sa inyo. Sa Japan dito kasi, meron kasi mga iba't ibang klase binibigay tsokolate sa mga crush mo or sa mga talagang gusto mo na lalaki, nagbibigay ng tsokolate ngayon dito sa Japan. Pero ngayon, mga panahon ngayon, iba na po. Rumami na yung mga may pangalan na. Mamaya ko po sasabihin sa inyo. Ipapakita ko po muna yung tsokolating nabili ko. Ito ang pang-unang tsokolate. Whiskey, vodka, yung mga ganun po. Kaya ako to binili kasi nga si Hubby medyo mahilig sa gantong tsokolate sa may mga laman na alak. Masarap daw siya. Kaya binili ko. Mga magkano ba pagkabili ko dito? Mga 800 yen yata. Buksan ko ah. Ayan, ganyan no. Iba't ibang klaseng alak po siya. Ayan, yan siya lahat. Ito. So, ito, may ganyan. May mga tsokolating ganito. Ito naman po yung pangalawang tsokolating nabili ko. Yan. Open. Yan, ganyan. Ganda po, di ba? Mukha siyang masasarap. Iba't iba po yung lasa ng chocolates niya. Kaya tuwing Valentine's po, halos dito sa Japan, bago mo na mag-Valentine's, siguro mga January na mga kalagitnaan yata, nagbebenta na po ng tsokolate dito dahil nga pinaghahandaan ang Valentine's dito sa Japan. Ano-ano ang mga klase ng tsokolate dito sa Japan? Ang mga babae ang magbibigay ng tsokolate sa lalaki para pag binigay mo yung tsokolate, magtatapat ka rin ng nararamdaman mo. Ang tinatawag sa chocolate na yun ay Homme Choco. Ang ibig po sabihin nun, sa talagang mahal mo, sa talagang gusto mo, yun ang ibibigay mong tsokolate. So, ang Homme Choco, paano po ginagawa yun? Yung iba po, bumibili na lang sa store, bumibili na lang sa mall or sa mga supermarket ng tsokolate na medyo mahal. Kasi meron din na mga price daw yan. Pag mga sa mga pag-ibig, sa mga gusto mo, sa mga type mo, bumibili ka ng tsokolate, medyo mahal yung pipiliin mo kasi mahal mo siya, kasi gusto mo siya. Pero ang totoo talaga, ito talaga yung main event ng Valentine's dito sa Japan, gagawa ka ng tsokolate sa bahay. So ngayon, mga babae, bago mag-Valentine's, nag-iisip ng mga recipe yan. Ano kayang klaseng tsokolate bibigay ko? Chocolate cake kaya? Or yung parang mga malilit katulad ng kanina pinakita ko, ganun. Gagawa kami sa bahay niyan. Magluluto kami sa February 13, tapos magbibigay kami sa February 14 sa mga boys. Yan po ang events dito sa Japan ng chocolate. Kaya mga babae talaga nag-prepare na. January katapusan pa lang, February ng kalaunahan pa lang, nag-prepare na yung mga babae. Nag-iisip na ng mga recipe talaga. Namimili na, tsaka nagtitesting na magluto sa bahay para yung mga ipapakain sa mga gusto namin lalaki. Masarap, para mahulog. Parang ganun. O, di ngayon, yung mga babae, kunyari, magdadala ng tsokolate dun sa lalaki, ipagtatapat yung nararamdaman niya. Sa tingin niyo po ba, lahat ng boys kukunin yung tsokolate na yon? Kung Pilipino man siguro, kahit hindi mo gusto yung babae, thank you, mapapaganon ka, tas hihingin mo, di ba? Dahil naawa ka sa kanya. Kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng deadmahin dahil nga nilutuan ka ng tsokolate. Kaso nga lang dito sa Japan, medyo cold yung mga lalaki dito eh. Bibigyan ka ng tsokolate, pag hindi mo gusto, sorry, gaganin yung mga boys sa'yo, sorry. Pasensya na, hindi ko pwedeng tanggapin yung chocolate na binigay mo. Kumbaga, hindi kita kayang gawing girlfriend, ganon. Hanggang kaibigan lang kita. Kaya yung mga babae, nababasted po pag binigay ng tsokolate. Di syempre, yung mga babae, iyak! Wah! Iyak na! Di syempre, pag uwi, kakainin na lang yung mismo niluto niyang tsokolate, siya na lang mismo kakain o kaya itatapon sa basurahan. Yung mga girls din kasi dito, madali kasing kausap eh. Pag nag-propose sa lalaki, pag ayaw ng lalaki, hindi na nangungulit yung mga babae dito. Kasi dito sa Japan, ayaw ng mga makukulit. So ngayon, ganun po ang Valentine's dito sa Japan. Tapos naman, pag yung babae naman nagbigay ng tsokolate sa lalaki, pag tinanggap ng mga lalaki, o di kayo na. Ganun. Wala nang ligaw-ligaw dito sa Japan. Hindi uso ang ligawan dito. Mag-propose ka, kahit kakakilala mo pa lang or hindi mo siya kilala. Nakita mo lang siya sa school, schoolmate mo lang siya. Magtatapat ka sa kanya. Sabihin mo, gusto po kita, tapos bibigyan mo ng chocolate. Pag tinanggap na lalaki, kayo na. Ang bilis, di ba? Kung sakali man na hindi man, sasabihin niya, friends muna tayo. Ganun. May ganun din po. Ang ganun po ang Valentine's dito sa Japan. Pag sa mga hindi magkakarelasyon na, pag gusto mo mag-propose ng babae sa lalaki. Ganun po. Second naman po, tinatawag na
Giri Choco. So, ngayon, ano yung Giri Choco? Di ba sinabi ko pag gusto mo talaga, pag talagang love mo talaga yung lalaki, Homme Choco, di ba sinabi ko? Ngayon naman, Giri Choco. Ang Giri Choco naman po, tinatawag sa matalik mong kaibigan na lalaki. Talagang close mong kaibigan, pero hindi mo siya love, wala ka nararamdaman sa kanya. As in, kaibigan lang talagang turing mo sa lalaki na yun. Or kaya, sa ka-workmate mo na talagang close mo. Or kaya, sa boss mo. Ang Giri Choco, hindi love. Bilang love mo kaibigan, oo, meron yun. Pero hindi mo siya love bilang karelasyon na gusto mo siya maging boyfriend. Tsaka pag ibibigay mo, syempre ang lalaki pag binigyan, mag-iisip, gusto ako nitong babae na to. Gusto mo ako? Parang ganun. Kaya sasabihin ng mga babae, pag bibigyan, Giri Choco dayo, inuunahan na kita, hoy, hindi kita binibigyan kasi gusto kita. Binibigay ko to bilang kaibigan o bilang ka-workmate mo. Ganun. Kaya sasabihin niya, Giri Choco dayo, binibigay niya lang sa yun dahil nga, nagpapasalamat siya sa'yo, ganun. Para nakikiuso lang sa Valentine's. Yun po. Meron naman po ang tinatawag na Tomo Choco. Ano ang Tomo Choco? Tomo Choco naman po para sa mga kaibigan. Pareho kayo magkaibigan, mag-best friend kayo, pareho kayong babae. Magpapalitan kayo ng tsokolate. Dahil nga, gusto niyo magkaroon ng tsokolate. Kumbaga, wala lang. Kasi, Valentine's daw, magbigayan kayo ng tsokolate, ganun lang. Yun ang tinatawag na Tomo Choco. Tomo Choco naman po para sa mga kaibigan. Kaibigan babae man o kaibigan lalaki. Pero pag sinabi mo rin sa lalaki, Tomo Choco, ibig sabihin, best friend chocolate, ganun. Or friends chocolate, yun. Yung ibig sabihin nun. May tinatawag din kami dito sa Japan na Jibun Choco. O, ano naman po yung Jibun Choco? Ang Jibun Choco naman po, sa mga walang karelasyon. Wala kang gusto. Kunyari, ikaw, babae ka. Wala kang gustong lalaki. Wala kang nararamdaman sa lahat. Wala ka. Basta, bitter man dyan o ano man. Ang palayaman mo yan. Yung mga walang pag-ibig. Ayoko ng pag-ibig. Sa mga ganon. Bumibili ng tsokolate para sa sarili. Dahil nga, gusto kong kumain ng tsokolate. Bakit ba Valentine's? Ganon. Kaya, parang ganito. Katulad nito, bibili ng tsokolate as kakainin niya mag-isa sa bahay niya dahil Valentine's. Yun. Ayun ang tinatawag na Jibun Choco. Ang nakakatuwa pa po dito sa Japan ha. Diba sabi ko, pag gusto mo talaga or karelasyon mo talaga ang binibigay na tsokolate, mamahalin, diba sinabi ko? Pag gusto mo talaga yung lalaki, mamahalin yung bibili mo. Pero, pag sa sarili mo bibili, mas mahal pa daw sa binibili doon sa mga lalaki. Kasi daw, syempre, para sa sarili mo, kakain na lang ako yung masarap na, no? Parang ganun. Kaya, mas mahal pa yung mga binibili pag sa sarili. Ganun. Halos lahat din ngayon is din sa Japan, yun yung Jibun Choco. Kahit may boyfriend ka, bumibili ka para sa sarili mo, para kumain ka ng tsokolate mo. Sabihin, bakit ang daya mo? Valentine's, ikaw lang kakain ng tsokolate, dapat meron din ako. Parang ganun po. So, ngayon, last, eto na, panibagong uso po. May tinatawag na Gyaku Choco. Ano naman yung Gyaku Choco? Eto naman ang Gyaku Choco. Di ba, sinabi ko sa Japan, maraming torpeng lalaki, halos puro torpe ang mga boys dito. Yung mga torpeng boys na yon, magbibigay ng tsokolate sa babae sa Valentine's para ipagtapat ang nararamdaman. Ganun po. Parang lalaksan nila yung loob nila para magtapat. Kaso nga lang, nako, mahina. Wala po masyadong gumagawa nun kasi nga, masyadong torpe ang mga boys dito sa Japan. So, ngayon, nalaman nyo na about sa chocolate dito sa Japan. Chocolate tuloy, Valentine's dito sa Japan. Inisip nyo, bakit puro tsokolate ang topic ng Japan? Oo, tama. Bakit puro tsokolate? Kasi ang Valentine's dito sa Japan, araw ng mga tsokolate. Hindi po araw ng mga karelasyon. Araw, kumbaga parang nagiging araw ng mga tsokolate. Kasi pag Valentine's dito sa Japan, nauubusan sa mga stores, sa mga supermarket na mga chocolates. Dahil nga magagawa ng mga babae, di ba, mga tsokolate. Tapos sa mga bookstore din, halos makikita nyo yung mga recipe ng mga chocolates. Ganon, yung mga libro sa bookstore. Puro ganun po yung makikita nyo. Talagang sa Japan kasi talaga, ang parang mini-main nila ay tsokolate. Ang Valentine's para sa mga magkarelasyon, sa mga nag-iibigan, hindi po ganun. Parang araw talaga ng tsokolate. Tsokolate po ang usapan pag Valentine's. So ngayon, nalaman nyo na kung ano yung mga Valentine's dito sa Japan. Sinong gumawa ng araw ng Valentine's dito sa Japan? Ang factory ng mga tsokolate. Dahil gusto nilang makabenta ng tsokolate, kaya nila kinalat dito sa Japan ang mga chocolates para magkaroon sila ng benta sa tsokolate. Yun, ang tunay na Valentine's dito sa Japan. Andray, di ba, walang karoman-romantic? Yung factory po para makabenta sila ng maraming tsokolate. Para yung mga babae din, syempre, magtatapat, bibili ng tsokolate. Yun po talaga ang araw ng Valentine's dito. Yay! Ano po? Nakakatuwa po ba? Or bakit ganun parang nabibirduhan kayo? Yun po talaga. Pero love pa rin naman ang topic ng Valentine's. Kahit dito naman sa Japan, di ba? Magbibigay ng tsokolate dahil gusto mo. Love din naman po yun, di ba? Kaya iba lang talaga yung pagka-love ng Japan
sa love ng ibang bansa. Iba lang po yung pagpapakita ng love. Ganun. So, yun po ang tunay na Valentine's dito sa Japan, kaya nagkaroon ng Valentine's. So, ano po? Nag-enjoy po ba kayo sa culture ng Japan? Kaya pag Valentine's po, ang mga babae, nagiging busy na, kakagawa ng tsokolate. Ang mga lalaki naman, natatakot kung bibigyan siya ng tsokolate. Siyempre, ang paglalaki, pag marami nagbigay sa'yo ng tsokolate, dagdag pogi points. Pogi ka! Pag marami nagbigay sa'yo ng babae ng tsokolate, ganun po dito sa Japan. Kaya mga lalaki, sa mga boys din, nagchichika-chikahan sila. Ilan nakuha mo? Ilang binigay sa'yo ng tsokolate sa'yo? O ako, meron ako 3. Wow, ikaw, kulelat, 0 ka pala eh. Wala ka. Tablado ka. Ganun. Dito sa Japan, yun naman yung chika ng mga lalaki. So, ngayon, tatapusin ko na po. Sa ang Valentine's po, parang araw ng tsokolate dito sa Japan. At ang babae ang magtatapat ng nararamdaman sa lalaki. Pero, hindi naman porket ganun ay babae na lahat ang nanliligaw dito sa Japan. Sa ibang topic ko na po ikukwento yun kung paano ang ligawan dito sa Japan na tinatawag na ligaw ba? Ligaw nga ba talaga? At ikakwento ko rin po sa ibang topic kung paano magmahal ang mga Japanese at paano magtapat ang mga Japanese. Okay, tatapusin ko na po ang topic na to. Sa mga nagkagusto dyan dito sa vlog ko ngayon, bigyan niyo po ako ng like and subscribe my channel. At sa mga nagkagusto rin to sa kwento ko na to, please naman po, pakishare naman po sa mga kaibigan nyo or sa mga Facebook nyo, Instagram o Twitter man. Kahit saan po, pakishare naman po itong vlog ko para malaman din na po ng iba ang about sa Valentine's dito sa Japan. Sa mga hindi pa po ako pinapollow sa Facebook, Instagram, and Twitter, follow nyo na po ako. Kasi doon po ako nagsasabi pag meron po akong new vlog or doon po ako nagsasabi pag may gusto akong sabihin. Okay, maraming salamat po sa pag-watch ninyo sa muli po natin pagkikita. God bless po! Minasang, mata ne! Bye-bye! Happy Valentine's Day po sa inyong lahat!